Salamat, Comsec, and to everyone here and to my fellow Filipinos. Magandang araw po sa atin lahat. Paraphrasing the late Maya Angelou, an American civil rights advocate. In the end, people will forget what you told them, but they will always remember how you made them feel. Our people will always remember us, their servants, for how we took care of them, of their health, of their struggles in life. They will always remember hindi kung ano-anong sinasabi sa kanila, kung ano-anong paliwanag at ang binibigay sa kanila, bakit zero budget, halimbawa, ang para sa PhilHealth sa susunod na taon. Pero hindi nila makakalimutan kung anong klaseng serbisyo ang binibigay natin sa kanila. Kung ipinaglaban ba natin ang kanilang kapakanan, kung ibinigay ba natin ang serbisyong tunay na may malasakit at kalinga sa kanila, lalo na ang mga mahirap nating kababayan na walang ibang malapitan kundi tayo pong nasa gobyerno at ang pamahalaan. As the chairperson of the Committee on Health, my priority is for government to provide and continue to provide accessible and affordable healthcare services to every Filipino. This is exactly the objective of Republic Act 11223 or the Universal Healthcare Law, which is a landmark legislation meant to guarantee equitable access to quality and affordable healthcare services. That is why it saddens me that the bicameral committee report on the 2025 national budget allocated zero budget for the Philippine Health Insurance Corporation next year. I have expressed my deepest reservations on this decision, and in fact, I also did not sign the bicameral report containing such a provision. Sabi ko nga, dapat lessons learned po ito sa ating naranasan sa panahon ng pandemya. We should invest more in health dahil naniniwala po ko, health is wealth at katumbas po yan ng buhay ng bawat Pilipino. Maalala ko lang po noong 2019 during budget deliberation, ang binawasan po ng pondo ang RITM. Hindi po ako pumayag. Pinabalik po natin ito at dinagdagan natin. And who would expect pagdating ng March 7, nag-declare po ng state of health emergency at ang RITM, ang pinaka-importanting opisina, nagkakandak ng test na pinapadala pa sa Australia and it took them 1 week. Ibig sabihin dito, dapat ay mag-invest tayo sa health. Lessons learned po ito para sa atin. Di ba tayo nadala dito? During the past 5 hearings of this committee on the PhilHealth funds, at atrasin ko lang po, no? Hindi lang po past 5 hearings po tayo dito. At naka-11th hearing na po tayo, kasama na po ang health emergency allowances ng ating mga healthcare workers. Dito po ito nag-umpisa last March. At maraming lumalapit sa akin dito sa committee na hindi pa po nababayaran ang kanilang health emergency allowances. Salamat sa DOH, salamat sa DBM. Finally, unti-unti nang nababayaran at sulit po ang pangungulit natin. Nakapag-release na po last July ng 27 billion at ongoing po ang pagbabayad dito. At sana'y matapos na po ito. Ngayon, marami pang appeals na dumadating. At sana matugunan rin po ito dahil services rendered po ito. Pinagpawisan po ng ating mga healthcare workers po ito. Hero po sila ng pandemya. Dapat po ibalik natin sa kanila ang kanilang serbisyo. So dapat po mabayaran itong hiya nila. Salamat, na-release na po yung 27 billion. Hindi ko lang po alam kung nasaan na ngayon. Nababa na ba sa region o nabayaran na? Kasi marami pa rin lumalapit sa akin at humingi ng tulong na hindi pa sila nababayaran. At sa pag-hearing natin, after 5 hearings, ito, pumasok po ang issue ng PhilHealth dahil may reserve fund po ang PhilHealth. May excess funds pala ang PhilHealth. Doon po tayo na bahala. Meron silang 89.9 billion na excess funds na winalis po ng National Treasury. Dahil excess daw po ito. Ngayon, ang problema, winalis na zero pa. Another problem po ito. During the past 5 hearings of this committee regarding PhilHealth funds, which started last July 30,
Pang-11th na po ito ngayon, including HEA. It was revealed that PhilHealth has excess funding of about 500 billion, while we pointed out that the agency's lapses is not utilizing more efficiently such funds. I believe that it does not give justice to deprive PhilHealth of the government subsidy. It is the poor, the hopeless, and the oppressed Filipinos who will suffer ultimately. Hindi po ang PhilHealth ang napaparusahan dito, kundi ang milyon-milyong pasyente na umaasa po sa PhilHealth. Paano na lang po ang Pasko natin nito? Paano na lang po ang Pasko ng mga kababayan natin? Andiyan dyan yung pangamba. Bakit zero? Paano kami magpapa-hospital? Paano na lang pag nagpa-hospital kami? Tutulungan ba kami ng PhilHealth? While we previously called for scrutiny of the PhilHealth budget, sa totoo lang, ayokong ma-zero ang subsidy sa inyo. Dahil nawala na nga kayo ng pinalipat na excess funds sa National Treasury. Salamat sa Supreme Court at pinigilan nila yung natitirang 29.9 billion. Subalit, yung 60 billion, nawalis na. I do not agree that we should completely defund subsidy for PhilHealth. This is unacceptable and anti-poor. Does not solve the problem. In fact, it creates another problem. Ulitin ko, nawalis na nga ang excess fund, na zero pa ang budget ninyo sa 2025. I also want to highlight that the UHC law mandates that the amount necessary to implement the provisions of the UHC shall be included in the GAA and shall be appropriated under the DOH and the national government subsidy to PhilHealth. May pinanggagalingan po yan, parte po ng koleksyon mula sa Sintac sa ilalim ng Republic Act 11346 o Republic Act 11467 ay nakalaan po dapat sa implementasyon po ng UHC, kabilang na ang subsidy po para sa PhilHealth. Salamat sa ating principal sponsor ng UHC law, pinaglaban niya po ito. We want also to seek clarification with the experts on the legality of this move to defund PhilHealth. Ipinasa ng Kongreso ang batas na binubuwisan ng ilang tax products para mapunta sa health at implementasyon ng UHC. Ang tanong dito, saan napunta ang budget na dapat para sa PhilHealth? Kung may tinanggal na budget sa PhilHealth dahil kulang ang benepisyong binibigay nila, dapat po sa health po ito. Kaya nga po, PhilHealth. Hindi po dapat sa iba gagamitin ito. Concern ko lang po dito sa PhilHealth naman, kayo po'y sa health nga Hindi naman negosyo yung PhilHealth. Pangkalusugan po yan. Ano ho ba ang prioridad ninyo sa ngayon? Tingnan nyo po, ang daming mga pasyente naghihingalo, hindi nila alam saan sila humingi ng tulong para sa pagpapa-hospital. Yung iba ayaw na pong magpa-hospital. Takot magpa-hospital. Ayaw magpa-hospital. Maraming na-admit yan. Kung ano yung binayad nila, kinalta sa sweldo, mas ang kukonti pa yung, halimbawa, provincial health officer po ng Camarines sa Norte. Na-admit siya, 4 million. Ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli. 6 million ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. 57,000 lang po ang sinagot ng PhilHealth out of 10 million na billing niya. Ang kinalta sa sweldo niya, 200,000. Lugi pa siya. Nakakalungkot, namatay pa siya. Hindi niya napakinabangan yung kinontribute niya. Yan po ang kinababahala ng lahat. Ngayon, na miyembro po ng PhilHealth, lahat tayo miyembro eh. Yung iba, sinasubsidize naman po ng gobyerno. Bakit napakaliit po nito? I-compute nyo po. Kung magkano ang budget nyo, sabi nyo, inaprubahan nyo na po. Tinaasan nyo yung inyong konsulta package ng 1.7 from 500. So, ilan ho bang nakinabang? Nakinabang ba ang 115 million Filipinos? Hindi. Ngayon pa kayo nagkakandara pa.
kasi naging issue na kayo. Tandaan natin, pang 6 hearing na natin ito. Ang sinasabi nyo, nire-review nyo pa ang inyong packages, nire-review nyo ang inyong case rates na 9,000 case rates. Hindi nyo masyadong binigyan ng pansin. Ngayon kayo nagkakandara pa dahil naging controversial na po ang PhilHealth. Kung hindi naging controversial ang PhilHealth, wala. Relax lang kayo. Nagplano pa kayong mag-party, gagastos ng mahigit 100,000,000. Wawa naman yung Pilipino. Konsensya naman kayo.